Mariin itong hinalikan sa labi. Ramdam niya ang paggalaw ng alaga nito habang yakap-yakap siya. I want more. Pero, trust me, it will be nice for the second time around. Kinindatan siya nito nang bigla siya nitong dinaganan muli. Maya-maya pa ay tumayo na ito at saka siya binuhat patungo sa banyo. This is my favorite place. I call it hill. Isinindi nito ang shower at itinapat siya roon. Ang lamig ng tubig ay nagdulot ng kiliti sa katawan niya. Ibinababa siya nito at saka nito itinaas ang dalawang kamay. Ang dalawang kamay niya, ipaparanas ko sa iyo ang pagmamahal ng isang Rosel Sebastian. Tumawa siya. Pangilan akong babae. Pinisil nito ang ilong niya. You're next to my past wife. Dahil pagkatapos nito, you will be mine forever. Nasa mansyon si Doña Minda nag-alala sa kanyang apo na si Shane. Hindi niya alam ang gagawin niya kung sakaling malaman ni Rosel ang katotohanan. Bukod sa kanya ay alam din ng katulong niya na si Guada at ang kanyang driver ang tungkol sa nakaraan ni Shane. Ngunit inilihim nila ito dahil alam nilang malaking gulo ito kung sakali, lalo na kapag nalaman ni Gwen ang tungkol sa ugnayan ni na Rosel at Shane. Tiyak na magagalit ito at mauulit na naman ang mga nangyayari noon sa kanilang pamilya. Ang inosente niyang apo na si Shane ay madadamay na naman sa isang gulo. Hindi raw ho makakaluwas ng probinsya si Sir Roman, sabi ni Guada habang palapit ito sa kinaroroonan niya. Nasa beranda siya at nakaupo sa tumba-tumba. Hawak niya ang ibabaw ng kanyang dibdib. Nahihirapan na naman siyang huminga. Ang gamot ko, Guada. Ito po, madam, napapansin ko ho. Madalas ang paninikip ng dibdib niyo. Bumabalik naman ho ba ang sakit ninyo sa puso? Nag-alala tanong nito. Ilang beses na akong nagpa-check up at lumalala ang kondisyon ko. Marahil dahil na rin sa edad ko. Guada, ayaw ko sanang malaman ito ni na Roman at Shane. Ayaw kong mag-alala sila sa akin. Lalo na ngayon na nagkakaroon ng problema ang aking anak. Malungkot na sabi niya. Ininom niya ang gamot niya at saka tumayo pagkatapos magpahinga ka na, Guada. Maraming salamat. Sige ho, ma'am. Bumuga siya ng hangin at itinungo ang kanyang silid. Pagkarating niya roon ay agad niyang binuksan ang isang kahon. Iha, patawad, marahan niyang hinahaplos ang lumang larawan ng kanyang namayapang apo. Patawarin mo, sana ang kapatid mo. Tumulo ang kanyang luha at inilagay sa dibdib niya ang larawan. Here we go, anas ni Rosel habang hawak ang mga kamay niyang nakataas. Tumingkayad ito na tila may inaabot sa itaas ng shower. Nginitian siya nito, relax. Hinahalikan siya nito ng magaan sa mga labi niya. Dampi lamang iyon pero naghatid ng sensasyon sa buo niyang katawan. Hinihinaan nito ang shower at saka nito itinali ang mga kamay niya. Natawa siya sa ginawa nito dahil wala siyang idea sa gagawin nito. Pagkatapos nitong itali ang mga kamay niya at itinali nito ang lubid sa itaas ng shower holder, inalis nito ang bra na suot niya at inilagay sa likuran ng ulo niya. Napapikit siya dahil kabuuan niya ng tinitigan niya ito. They're all beautiful, they're all mine. Hinaplos nito ang isa niyang dibdib at saka pinisil ang mga ito. Yumuko ito para dilaan ang mga iyon ng salita at napaungon na lang ito. Napasingap siya sa ginagawa nito. Dumako ang isa nitong kamay sa puso niya. Hinihimas iyon ni circular motion slowly until he reached here. Napaliyad siya nang ipasok nito ang isang daliri sa lagrusan niya. Ramdam niya ang init ng katawan niya kahit na malamig ang tubig ng shower. Bumaba ang labi nito sa pagkakataong iyon. Nakaluhod na ito sa harapan niya. Nginitian siya nito bago nito muling laruin ang kanyang ari. Rosel, oh, I like it. You will like it more. Hinawakan nito ang magkabilang baywang niya. Pagkatapos ay dinilaan nito ang puso niya. Pababa ng pababa. Oh, shit. Oh, halos gumiling siya sa sensasyon na nararamdaman niya. Sinisimsim nito ang katas niya. Sobrang sarap. Labas-masok ang dila nito. Roon habang nilalaro-laro nito ang kanyang ari. Sasabog na naman siya. Lalabas na naman. Oh,
Please, dahan-dahan itong tumayo habang dinadampian ng halik ang bawat bahagi ng katawan niya. Hindi mapakali ang katawan niya sa pagliyad. Sobrang nangihina siya sa ginagawa nito. Seems you want more? Nakangising sabi nito. Pinisil nito ang ilong niya. Binungat siya nito habang nakasandal ang likod niya sa tiles ng pader. Nilakasan nito ang shower. I love you, anas nito habang buhat-buhat siya. Nakakapit ang mga binti niya sa bewang nito. I love you too. I feel it. Muli nitong hinalikan ang mga labi niya. Naramdaman niya na pinapasok nito ang mahaba nitong alaga sa lagusan niya. Mulit-ulit nitong hinanaan ang shower. Labas-masok ang ari nito sa ari niya. Taas-baba siya habang buhat-buhat nito. Umaalog ang mga dibdib niya. Oh, Shen. Bumibilis ito, pabilis ng pabilis. Hinanap muli nito ang mga labi niya. Mariin siya nitong hinalikan. Pinasok pa nito ang dila sa loob ng bunganga niya. Ginawa rin niya ang ginagawa nito. Umungol ito sa ginagawa niya hanggang sa sinagad na nito ang pagbayo sa kanya. I'm coming. Mahinang mura nito sa pagitan ng pagbahalik nito sa kanya. Kapwa silang sinihingal, sumasabay sa tunog ng shower ang musikang nililika ng pag-iisa ng katawan nila. Inihilig niya ang ulo sa liig ni Rosel. Huminto na ito sa pagbayo pero buhat-buhat pa rin siya nito. After this, I won't marry you. Mahinang usal nito, kinabog ang puso niya. Gustong gusto niya pero paano ang sikretong tinatago niya? Masyado yatang mabilis ang lahat, Rosel. Tinitigan siya nito. Ikaw lang ang babaeng ipinasok ko sa kwarto ko mula nung namatay ang aking asawa. Ikaw lang ang babaeng laman ngayon ng puso ko. Malaking parte nito ang parte mo. Marahan siya nitong ibinabawa at saka tinanggal ang mga kamay niyang itinali nito at sumandal ito sa pader. Sa tabi niya nilakasan nito ang buhos ng shower. Hindi kita minamadali, Shane. Gawin mo lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Nandito lang ako to support you. Basta huwag mong kakalimutan na mahal kita. Mahal na mahal. Huminga siya ng malalim na nakatali ang puso niya rito. Paano na? Wala siyang sinabi na kahit ano. Nana itong lumabas ng banyo at kinuha ang isang puting towel na nakasabit doon. Nang bumalik ito sa banyo ay may dala rin itong isa pang towel. Isinabit nito iyon sa labas ng banyo. Sa beranda na muna ako mamahinga, sabi nito bago siya tinalikuran. Magpahinga ka na, Shane. Masama ba ang loob nito sa kanya dahil wala siyang anumang sinabi rito? Rosel, sandali, habol niyang sigaw rito. Nilingon siya nito, kinagat niya ang ibabang labi niya bago magsalita. Tungkol kanina, it's okay if you are. I want to marry you, but pwede bang? Hindi muna nga. Mabilis itong tumango sa kinaroroonan niya. Nabigla siya nang buhatin siya nito at halikan muli ang mga labi niya. Inilapag siya nito sa kama at itinanggal nito ang nakataling tuwalya sa bewang nito. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Muli siya nitong siniil ng halik at hindi siya tumutol ng gusto siyang angkinin muli nito. Sigurado ka ba, Suzy? Tanong ni Becky habang minamaniho ang van. Patungo sila ngayon sa tarlac kung saan naroon si Shane, ang kanilang matalik na kaibigan. Bigla na lang kasi itong umalis ng walang pasabi sa kanila. Hindi ito umatin sa outtaking nila. Hay naku, ang boba mo talaga, inis na sabi sa kanya ni Suzy. Ang baklang ito talaga napaka-arte. Sinasabi na nga sa'yo na Google Map na ite ang direction pero hindi ka pa rin naniniwala. Oh my gosh, anong brain ang meron ka? Palatak nito na tinanggal ang suot na earphone. Malay ko ba, iniliko niya ang kotse papasok ng magsaysay. May isang kotse silang nadaanan, sigurado siyang kotse iyon ni Shane. Bakla, hindi ba kotse ni Shane yun? Tinapik niya ang balikat nito. Ay, oo nga, sabay tingin sa direksyon na itinuro niya nito. Ipinarada niya ang van nila saka sila bumaba sa kinaroroonan ng kotse ni Shane. May lumapit ding matanda na bumaba mula sa isang tricycle. Manong kotse ito ng kaibigan namin, sabi niya nang tangkain ng matanda na buksan ito. Bawal itong ginagawa mo, Manong, sigunda ni Suzy.
Tumawa ang matanda. Ipinapaayos kasi ito ni Sir Rosel para iuwi ko sa mansyon niya. Naroon kasi si Shane. Namilog ang mata nilang dalawa. Seryoso, Manong? Kilala mo si Shane? Ang iyong Rosel, juwa ba niya rito? Sunod-sunod na tanong niya. Ang mabuti pa, hintayin nyo na lang akong matapos dito at saka ninyo ako sundan. Mga taga Maynila ba kayo? Tanong naman ng matanda. Tumango silang dalawa at nakipagkwentuhan dito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Shane. Kay Rosel, kinumagahan matapos kasi nilang mag-almusal. Pinagbihis siya nito. Kaswa lamang na plain t-shirt at straighten pants ang suot niya. Nakasuot siya ng Fila shoes na may taas na 2 inches na dagdagan tuloy ay 5 inches niyang height. Kanina habang nagbibihis siya sa kwarto nito, nakita niya ang wedding picture ni Rosel. Kinurot ang puso niya pagkakita niya sa larawan ng asawa nito. Parang familiar sa kanya ang babaeng iyon. Napahawak siya sa puso niya at kusang tumulo ang mga luha niya. Lumabas siya kanina sa kwarto ni Rosel na parang walang nangyari. Pinapatatag niya ang kanyang sarili kahit na ang totoo. Nangangatog ang mga tuhod niya sa takot na nararamdaman niya sa isang pasyalan dito sa Ferrero na katulad ng mga pasyalan sa ibang bansa. Kinindatan siya nito. Gusto kitang makasama pa ng matagal, mi amor. Mi amor? Na ang ibig sabihin ay mahal ko? Nilapitan siya nito at hinatak ang baywang niya. Samahan mo ako ng 1 buwan sa Ferrero. Bulong nito sa punong tainga niya. 1 buwan? Hindi pwede kasi paano si Fea? Kumunot ang noo nito. Sasabihin ko kay Doña Minda para hindi siya mag-alala. Huwag kang mag-alala kay Fea. Susunduin siya mamaya ng mga mothers-in-law ko. Magbabakasyon sa mga lola at lola niya. Kinabahan siya kapag sinabi nito iyon sa lola niya. Baka sabihin na nito ang tungkol sa nakaraan niya. Ako na ang magsasabi kay lola. Mabilis na sabi niya rito. Baka kasi magalit siya kung malaman niya na nakasama kita. Nandito sa Magsaysay ang mga kaibigan ko. Baka pwedeng kasama natin sila. Kagat labi niyang tanong at saka dinot-dot ang hinanlalaki niya. Sure, walang problema sa akin. Baka sila yung sinasabi ni Manong Philip. Shane, gusto ko sanang sabihin sa kay Doña Minda ang totoo. Ayaw kong may itinatago ako sa kanya. Ako ito mas matanda sa ating dalawa at ayaw kong magsinungaling ng matagal. Nakukonsensya tuloy siya sa sinasabi nito. Oh, okay. Tanging nasabi niya dahil hindi niya alam ang sasabihin dito. Dinampian siya nito ng halik sa noo. Halika na. Aya nito matapos hawakan ang kamay niya. Kinuha nito ang isang traveling backpack sa sala. Hindi na niya alam kung saan sila pupunta. May pagkakataon siya para masabi rin dito ang lahat pero sa tamang panahon. Kailangan mo na niyang magpakatatag. Shane, malakas na tawag sa pangalan niya. Nilingon niya ang tumatawag sina Suzy at Vicky. Binitawan ni Rosel ang kamay niya para puntahan ang mga ito. Napasugod kayo? Tanong niya sa mga ito. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Luka-luka ka kasi bigla ka na lang nawawala. Sayang hindi mo nakita yung hinahandang pasabog ni Henry sa pag-aakalang darating ka. Kinikilig na balita nito sa kanya. Tumingin siya sa gawi ni Rosel. Kinakausap nito ang katulong nito. Binalingan niya si Suzy. Kinunot ang noo niya sa sinabi nito. Bigla tuloy siyang naging interesado sa sinasabi nito. Ano bang ginawa ni Henry? Biglang lumapit sa tabi nina si Rosel, kaya hindi niya na ituloy ang tanong niya. Tara na, nakangiting aya nito sa kanilang tatlo. By the way, I'm Rosel. Rosel Sebastian. Shane, tumingin ito sa kanya. Boyfriend? Hinawakan nito ang isang kamay niya. Nagsikuhan ang mga ito. We're friends of Shane. I'm Suzy, Walter, and this is Becky. Pagpapakilala ni Suzy.